Bago po ako mag-start, batiin natin muna yung ating mga kapatid na nasa Zoom, nasa ating online, nagwa-watch po sila online. We welcome you po. Kasama po namin kayo dito ngayon. Bagamat naroon po kayo sa ating tinatawag na online viewing, we welcome you. At sa tanghali pong ito, can I teach you 5 minutes worship? No? 5 minuto lang. Ang worship, sa simple na kaparaanan, ay ito yung ating expression sa Diyos. In fact, pagbabasahin nyo sa Bible, very simple lang ang pagsamba. Unfortunately, kahit simple, hindi natututunan ng marami. The main reason is we came from religious background. Our religious background, pag sinabing mag-worship tayo, sumamba tayo, sa kanila, ibig sabihin nun, pupunta ako sa simbahan, uupo ako, mula simula hanggang dulo, hanggang matapos yung mga ngaral, uuwi na ako. Because we don't fully understand what is worship. Ang consequence, uupo ka maghapon, o siguro sa loob ng 2 oras, pagkatapos noon, hindi ka naman talaga nakaranas ng worship. Alam mo kung bakit? Ang worship ay merong engagement. Nag-i-engage tayo sa ating Diyos na sinasamba. May 2 word na dapat yung matutunan para tuwing pupunta kayo sa kuneta, handa kayo sa 2 ito. The first thing is that you must be ready to move your whole body. Worship involved movement. Say that word, movement. So sa Bible nakalagay doon, ang mga tao ng Old Testament, pag sila nagsasamba, gumagalaw ang kanilang kamay. Pumapalakpak, tinataas ang kanilang mga kamay, lumulundag sila, sumasayaw sila. For them, that is worship. Kaya lang sa modern Christianity, nawala na to sa atin. Tayo nakaupo, nakatulala, nakatunganga. Kasi meron kasing kumakanta naman sa harapan. Noong araw, wala akong ganun. Walang worship team na nangunguna. Ang mga tao ay tinuturuan silang sumamba. Itaas ang kamay, ipalakpak, itap your feet, sumayaw, igalawang katawan. Yun ang unang movement. I believe, when there is true worship, there is a movement of our body. Sa worship, bawal ang tulala. Okay? Kasi ang kaharap mo Diyos. Pangalawa, hindi lamang po may movement, meron ding sound. May tunog. Ibig sabihin, isa kang instrumento na tumutunog. God inhabits the praise. May tunog yon. So ang mga tao noon, sumisigaw sila ng hallelujah, kumakanta sila, may lumalabas na tunog galing sa puso mo. Ngayon, dahil nga galing tayo sa religious background, ganito yung itsura natin. Walang tumutunog, walang gumagalaw. So tulala, so hindi ka natututo. Itong 5 minutes worship lesson, dapat may tunog. No? Ang mga tunog niyang ganito, sumisigaw ng hallelujah, nagsasabi ng amen. Alam niyo ibig sabihin ng amen? Amen means truly, so be it. Ibig sabihin nun. Amen means agreement. Ang worship, merong involvement ang mga tao. Alam mo bakit kayo nagpupuri sa Panginoon, sumasamba? Sapagkat you don't forget all His benefits. We remember His unfailing love. So pag tayo sumasamba, nagtutungit tuwing Sunday, ihanda mo yung move your body. Ha? Ihanda mo yung sound sa mouth mo. Ang bibig hindi ginawa para gamitin ni Marites at saka ni Marisol. Ginagamit ito pagpupuri sa Diyos. Huwag mong ipagkakait yung tunog na yon. Pwede ko ba akong makarinig dito ng tunog? Anong wo? Hallelujah! Purihin ang Diyos. Dakila ka. Yun ang mga tunog. Hindi lang, woo! Ano to, basketball? Worship nga to eh. Amen? Isa pang ang tunog dyan? Amen! Amen? O isa nga dyang galaw-galaw? O yan. Yan. Unti-unti na natututo dulos. Mamaya magpipreach ako, pagka kayo'y nag-agree sa pinipreach ko, sisigaw ka. Amen.
Di ba? Pag na-bless ka, grabe, hallelujah. Kaya lang yung mga tao, pag nakikita, ang ganda na sinasabi, walang agreement. Amen means agree. So be it. So be it. Are you listening? Today, sasabihin ko sa inyo, ang buong taga-Dulos for Christ ay patungo sa new season. Oo. Di ba karapag-giriyak? Hindi nga marunong eh. Pag nakita nyo maganda at nadidinig mo, grabe, prophetic word para sa akin yan ah. Amen ako dyan. Hallelujah. Amen. Means, I declare, and you are in agreement with me. You are in agreement with the Word of God. Kaya, yung simbahan, merong amen talaga dyan. Unfortunately, dahil nga yung religious background natin, ginawa tayong pipe. Ginawa tayong tahimik. Pero simula sa araw na ito, dinedeclare ko, tatanggalin ng Diyos ang tapal sa bibig mo. Lalabas ang mga pagpupuri, pasasalamat. Amen? May 7, nakaunawa. 7 na, ha? Dumadami na tayo, 7 na eh. Naniniwala ako na ang Dulos for Christ ay magiging maingay ang tunog, magalaw sa araw ng pagkakilala sa mga ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Yes, hallelujah. Binanggit ko po yan kasi po, minsan nahahabag ako sa worship team. Di ba yung worship team leader natin, pwede bang bawalan ko kayo ng pasigawin sila? Yan, sila sumigaw. Minsan mga worship leader, palakpakan natin, lakasan nyo naman. Ako sabi ko, kawawa naman yung worship leader, uminit ulo bigla. Kasi sa puso niya, dapat palakpakan ng Panginoon. Pero pinipilit pa tayo. Kasi nga, hindi ka sanay. Kasi ang worship, di mo alam na may galaw at may tunog. Si Amen. Imagine mo ako worship leader dito, sino hindi gaganahan? Tuwing salita ko, wow, hallelujah, sumisigaw, amen. Ba, nakakaganang mag-worship. Imagine mo, nagpipreach ako, walang umaamen. Kayo na lang, alis na lang ako. Wala namang nag-a-agree. Subukan nyo, mamaya magpipreach ako. Can you help me to preach? Paano nyo ako natutulungan? Habang ako'y nagpipreach ng tama, ang mga tao sumisigaw, I agree. Amen. Truly, may it be. Yun ang ibig sabihin ng amen. Kung ganyan ang gagawin natin, lahat ng magpipreach dito gaganahan. Simula sa araw na ito, ang simbahan ng Dulos ay nag-a-agree, truly, so be it. Lahat tayo kung ano ang ide-declare, papayag at maniniwala tayong ganun nga ang magaganap. Kaya tinin mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, may next season ka sa Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Last week, mga kapatid, ang ipinreach ko patungkol sa punong walang bunga. Nabanggit ko na ang problema ng maraming Kristiyano, hindi sila accountable that they need to produce after their own kind. Ngayon, batiin ko muna yung mga first-timer natin dito. No? Ang Dulos for Christ po, pag nagpunta kayo dito, hindi ito nagre-recruit ng isang religion. Kung first-timer po kayo, pag pumasok kayo dito ng Katoliko, lalabas ka pa rin ng Katoliko. Ha? Pero ang mag-iiba lang sa'yo, maniniwala ka sa Bible at ibibigay mo ang Diyos. Okay? Wala kaming tinatanggalan ng religion po dito. Pag pumasok po kayo, VIP namin, we will not promote religion. Pero asahan nyo po, ipipreach namin sa iyo si Jesus. I-share namin sa iyo ang tinapos na gawain ni Jesus para sa iyo. Para paglabas mo dito, hindi ka lang may religion. Meron ka na ngayong bagong relasyon sa Diyos. Amen? O, 3 na naman. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Talagang hindi ba pa nakukuha? Paglabas nyo dito, magkakaroon kayo ng magandang relasyon sa Diyos. Ay, naku, ikaw bago ka, first timer ka, magtataka ka, ba't ang mga tao dito, ang lalakas mag-amen? Because lahat tayo, we agree on what we believe.
Totoo ba na sa lugar na ito, walang religion na tinataas? Wala. Ang tinataas lang natin dito ang Panginoong Yesus. Amen? Tapos yung salita ng Diyos, yun ang ating tinatantana, hindi tinitigilan, pinag-aaralan. Last week po, pinag-aaralan natin yung Luke chapter 13. Tatagalugin ko, ang naging problema ng maraming Christian, okay, hindi tayo matuto gumanap nung pag-akay sa mga kaluluwa. Ngayon, siguro dapat kong i-discuss, bakit tayo dapat mag-akay ng kaluluwa? Now, banggitin ko lang to. Ang dulos, hindi religion, pero meron tong mission. Meron tong vision na binigay ang Diyos sa atin. Ang vision at mission na pinagawa ni Lord sa atin, ganito. Merong 112 million Filipino people. Dami nun. Andito, kasya lang dito, mga 8 to 10,000. Nung tinawag ang Dulos for Christ, binigyan tayo ng vision. Binigyan tayo ng missions. Ang mission na iyon ay tulungan ang mga kaluluwa. Sa ibang salita sa Tagalog, mag-akay ang dulos ng mga kaluluwa. Ngayon, pag ang mga taga-dulos nakalimutan nila yung mission na yan, maraming tao pupunta rito na wala silang ginagawang pag-akay sa kaluluwa. Kasi nga, ang mga Kristiyano sa modernong panahon, ang iniisip lang nila yung kanilang sarili. Binasa natin yung talata, kinakailangan magbunga, makinig po kayo mabuti, nakakita na po ba kayo ng isang punong mangga na hitik sa bunga? Tapos, ang tanong ko, bakit yung mangga, ang dami-daming mangga, hindi niya kinakain? Nakakita na ba kayo ng manggang kumakain ng mangga? Wala. Santol, kumakain ng santol? Wala rin. Bakit? Ginagawa silang mabunga, hindi para sa kanilang sarili. Ito ay para sa iba. Hallelujah. Gusto ni Lord na kayo'y makaranas ng mabungang buhay para sa ikabubuti ng ibang tao. Ng iyong asawa, ng iyong anak, ng iyong pamilya, ng iyong kamag-anak, kaibigan, classmate, kaopisina, yung bunga ng buhay mo ay nakaka-touch sa buhay ng ibang tao. Ganyan po ang disenyo ng Diyos. So simula ng araw na ikaw ay ma-redeem, ma-renew at ma-restore, tatlo yan eh. Pag sinabi kong na-redeem, dati kang nasa dilim ng kasalanan, naglalaro ka sa kasalanan, nalubog ka sa kasalanan, nahirapan ang buhay mo. Ganun talaga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ang sinasabi ng Biblia. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay ikaw ay ma-redeem. So ni-redeem ka ni Jesus. Binayaran ni Jesus ang iyong utang na kasalanan. Ang dugo niya ay pumatak sa krus ng Kalbaryo para i-redeem ka. Because for without the shedding of the blood, there will be no remission of sins. Ngayon, after ikaw ay ma-redeem, dadaling ka sa next phase, yung transformational period ng life mo. Dadaan dyan yung pagbabago. Hindi yung totoo tao naging Kristiyano na hindi na bago. Ang number one evidence na totoo kayong naging Christian, magiging disciple kayo kasi you become a transformed person. Yung dating kang walang Diyos, ngayon may kinikilala ka ng Diyos. Yung dating ikaw ang nagkokontrol ng buhay mo, ngayon si Lord na ang nagkokontrol sa buhay mo. Are you following here? So after na-redeem, na-transform, i-restore ang isang tao. Ano ang ibig sabihin ng restoration sa Bible? Ibig sabihin, restoration means you will go back to your original design. Alam mo, winasa ka ng kasalanan eh. Nasira buhay mo dahil sa kasalanan. Yung iba, hindi niya pa nahalata kasi on the process pa siya ng pagwasak eh. Ngayon, kung hindi ka titigil doon sa kasalanan at hindi ka hingi ng tawad, tuloy-tuloy ang pagwasak sa'yo. Parang ako, at the age of 21, di ko alam, andun ako sa gitna ng kapulungan ng kadiliman. Naging drug addict na ako, naging ganito, naging ganyan. But God is so good to me. Ako'y niligtas ng Panginoon, ni-redeem at tin-transform, binago ang aking buhay. Amen? Hallelujah. Nung ako po'y binago ng Diyos, ni-restore niya ako.
Alam mo, na-discover ko, ang ganda pala ng design sa akin ni Lord. Ha? Almost 40 years na akong Christian ngayon. Ha? Ini-imagine ko kung hindi ako nakakilala ng Panginoon at the age of 21. Ano kaya nangyari sa pamilya ko? Malamang wasak. No? Kasi wala namang mabubuo sa mga taong walang Diyos na you are on your way to destruction. Nung ako po'y makakilala sa Lord, ni-redeem, tinransform, change ang life. Makinig kayo. Ni-restore ako ni Lord. Binalik. Pag sinabing restoration, you will be back to your original design. Ibabalik ka sa original design mo. Alam nyo, I have a good news for you. Ang original design natin lahat, number 1, babalik yung ating fruitfulness, yung productivity ng life natin. Ha? Second, magmumultiply pa tayo. Number 3, magko-conquest na tayo. At number 4, magli-lead tayo. Itong 4 na ito, bumabalik yan sa mga taong na-redeem, na-renew, mare-restore kayo. Bakit ako binalik ni Lord sa original design? Kasi po iba yung dating ng blood ni Jesus. Ang blood po kasi ni Jesus, yung lahat ng curse, ginamot, pinagaling, tinanggal ang curse. Ngayon, blessing ang papasok sa buhay mo. Dahil wala na yung sumpa, magiging productive ka na. Lolo mo mahirap, tatay mo mahirap, ikaw, ako ang bago simula, hindi ako ang continuation. Sino nakikita mo sarili mo dahil sa ginawa ni Jesus sa iyo? Hallelujah. Ang buhay mo iba kaysa sa pamilya mo. Gagamitin ka ng Diyos, pagagandahin ang buhay mo, ibe-bless ka, at ang pamilya mo madadamay. Bakit? Kasi po, you are now redeemed, transformed and changed, and now you are restored by God. Amen? Ba, marunong na kayo pumalakpak. Gumagalaw na, Lord. Hallelujah. Ha? May sigaw na, may gumagalaw pa. Linggo-linggo, ganyan ang gagawin natin. Now, tutuloy ko ito. Ngayon, ni-restore tayo. Sa restoration, babalik yung ating productivity. Sa pangalan ni Jesus, sa araw ito, dinideclare ko, na maunawaan ninyo lahat na wala na ang sumpa sa mga taong nanampalataya kay Jesus. Inaalis na lahat ng sumpa ng kahirapan, sumpa ng poverty. Ngayon, dinadala kayo sa blessing, sa promised land, because iyan ang pangako ng Panginoon. Re-redeem, i-renew para ma-restore. Sino naniniwala mula sa araw na ito, lilinaw sa isip mo, hindi ako mananatiling sumpa ang buhay. Tapos na yung kahirapan ng tatay ko, ako ay bago. Ako yung magiging pagpapala sa pamilya ko. Hindi dahil sa aking gawa, kundi dahil sa gawa ng mabuting Diyos sa buhay ko. Hallelujah. Maraming dito under curse ang buhay, pero nakakilala ko sa Panginoon, hindi nyo pa alam na wala na kayong curse. So baguhin nyo ang mindset nyo. Ang mindset natin ngayon, kaya kong mag-obey. Uobey ako. Susunod na ako sa Diyos. Kasi bago na ang buhay ko. Amen? Sino rito naniniwala kaya mong sumunod sa Diyos? Alam nyo naman, mayroong blessing sa mga obedient na tao. So ang Diyos, naghahanap siya ng kaisang puso. Sabi niya, hindi lang ikaw ang i-redeem, buong Pilipinas. Hindi lang ikaw ang i-renew, buong Pilipinas. Hindi lang ikaw ang i-restore, buong Pilipinas. That is 112 million. Eh, siyempre, dati, nung tayo ay religious, selfish tayo eh. No? Pero alam nyo, gusto kong sabihin sa inyo to, tuturuan tayo ni Lord na magkaroon tayo ng paningin sa mga tao na ganun din nangangailangan ng redemptions. Buong pamilya mo kailangan si Jesus. Buong opisina mo kailangan si Jesus. Ang tanong ganito, kaya mo bang magbago ng pananaw sa buhay mo? Nasa mundong ito, hindi lang ikaw ang nakatira. Si Amen. Grabe kang yaman mo naman. Nakabili ka na pala ng sarili mong mundo. Di ba katabi mo, yaman yan? May sariling mundo yan eh.
Ha? Sino po narito, nasa mundo ka ng kaharian ng Diyos? Ang Diyos gusto niyang iligtas ang mga tao. Sama ka? May 8 sasama. Ulitin ko. Ang Diyos, ang Pilipinas, ang mga Pilipino, ang mga tao sa Pilipinas, gusto niyang ma-redeem, ma-renew, ma-restore. Sama ka? Hallelujah. Ibig sabihin ng sama ka, handa ka bang akayin itong mga taong ito? Ipapakita ko sa hapon ngayon, maaaring ito yung dahilan kung bakit hindi ka sumasama. Wala kang inaakay. Hindi, tanungin ko kayo, gaano ka nang katagal Christian? O sige, gaano ka nakatagal umatin dito? Nakapag-akay ka na ba ng kaluluwa? Pag sinabi kong akay, yung nagdadala ka ng tao sa Diyos, you are helping someone to find their way back to God. Kasi tayo, nakabalik lang tayo. Kasi, sino yung katabi mo yung nag-akay sa'yo? Naku, pwede bang, talagang sabi mo, ang pambuti mong tao. Meron ba ditong katabi mo na inakay ka, hinila ka? Sama ka. Tara, sama ka. Ha? Ako na magbabayad ng pamasahe mo, may Jollibee ka pa pagkatapos. Sino sa inyo nakaranas ng akay ng isang tao? Taas yung kamay, mga naakay. Ano ang pakiramdam? Di ba ang saya na may umakay sa'yo? Sa totoo lang, kung wala naman nag-invite sa'yo, wala ka dito ngayon. Ha? Huwag naman sana ganito, oy, pasalamat ka, sumama ako sa'yo, ha? Ang laki ng utang na loob mo sa akin. Grabe, ikaw na isinama, siya pa may utang na loob. Minsan ganyan ang tao. Kasi hindi nyo naintindihan yung ginagawa ng tao na yun. Para sa akin, malamang yung tao na yan, kaya kanyan inaakay. Alam niya ang ibig sabihin nangyayari sa buhay mo. Baksan natin ang ating Biblia sa Matthew. No? Pwede bang bigyan mo ako ng isang verse, yung una? Sa book of Matthew, anong verse ba yun? Kung inyong matatandaan. Okay? Sa Matthew chapter 9, verse 36, may 3 akong verse ibibigay sa inyo. Ang sabi ng verse na ito, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. This is the God became man. And one day, he was exposed to the crowd. Hindi lang siya tumitingin sa sarili niya, nakita niya mga tao. Sabi ng Bible, he had compassion. Tingnan niyo si Jesus. Hindi nakakapagtaka kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo, kasi alam niya walang makakaligtas na tao. Pupunta talaga sa impyerno. So naawa siya. Nag-compassion siya. At yung compassion na ito, ang sabi ng Bible, bakit siya nahabag? Because these people were harassed and helpless. They are like a sheep without a shepherd. Makinig kayo. Kaya tayo nag-aakay ng tao is because of this verse. Maraming tao ngayon, lumalakad na walang nagpapastol sa kanila. Ang sheep, ang pinakatangang hayop, yan pag uminom at hindi mo pinigilan, sasabog na hindi yan, umiinom pa rin. Ganong katanga ang sheep. Pag yan naglakad, kahit bangin, hindi siya tumiti, basta tatalon yan. Kaya madaling mamatay ang sheep, mapahamak. Kaya sabi ng Lord, para siyang sheep na walang shepherd. Laging nalulubog sa hukay, lalong nasasaktan. Ha? Ang resulta mo, madrama ka. Meron ka bang kasamang madrama ngayon? Ha? Tuwing lapit mo, bakit ganito naman ang buhay? Naku, kawawa naman to, naharas na naman. Alam mo, iniwan na nga ako ng tatay ko, ng nanay ko, pati ba naman yung lola ko? Paano na ang buhay ko? Di ba? Madrama eh. Kasi talagang ganun ang life. Ako po pastor, one day may lumapit sa aking kabataan, lumapit sa akin, sabi niya sa akin, Kuya Oriel, pwede bang, tawag sa akin, Kuya Pastor, pwede bang ikaw na lang maging tatay ko? So nabigla ako. Ang bata ko pa nun eh. Ako? Bakit mo naman nasabi? Wala na po akong nanay. Wala na po akong tatay. Taga-probinsya po ako. Dito lang po ako titira sa mag-aaral. Nagbabaka sakali lang po. Alam mo, nung nagsasalita siya, naalala ko to. May mga taong nakakaranas po ng walang kalaban-laban.
They were harassed by their situation. Walang taong sinong ayaw niyang mawala ng ama, ina, pero nandun siya. Walang taong gustong naghihiwalay ang ama at ina, pero nandun ka sa kalagitnaan na yun. Walang taong gustong ipanganak sa mahirap, walang pambayad ng kuryente, ng tubig, ng bahay. Pero mo, bills na lang, wala pa. Another student came up and said, Kuya Uriel, may problema po ako malaki. Bakit? Pag hindi ko ito nasolve, hindi na po ako mag-aaral. Bakit? Anong ibig sabihin? Natanggal po sa trabaho nanay ko, tsaka tatay ko. Naku, mabigat yan. Sabi niya sa akin, pwede ba akong makiusap po? Ano yun? Pwede ba akong dito muna ako tumira sa church? Wala na po akong pambayad ng aking boarding house eh. Pangalawa, wala na po akong pambayad ng pamasahe. Kung sa church po ako matutulog, ako na lang po maglilinis. Basta dito lang po ako matutulog. At saka, maglalakad na lang ako, makakapasok na ako ng paaralan. May pagpatuloy ko lang po ang pag-aaral ko. Sabi ko sa kanya, o sige, dito ko na tumira para wala ka nang babayarang boarding house. O tsaka, lalakad ka na lang papunta sa school. O tulong-tulong na lang tayo dito, ha? Sabi niya, Kuya Uriel, maraming salamat. Hindi ko alam, isa na pala yon, dalawa na pala yon, tatlo na yon. Nung panahon na yon, ang dami nang tumira sa simbahan. Siyempre, ang usapan lang namin, titira sila doon, papasok sila sa paaralan. Wala akong kaalam-alam na merong mahiwagang magaganap. Ako pala magpapakain ng almusal, tanghalian na punan sa kanila. Nabigla ako. So tuwing magluluto ako, hindi na ako pwede magluto ng 2 gatang, 3. Hindi na po pwede. Tuwing luto, 1 kilo't kalahati. Hindi ko nagagawa yon kung wala akong compassion. Say amen. Oy mga kapatid, to tell you a story, lahat ng natulog, gumraduate sa paaralan nila. Lahat sila, maganda na trabaho ngayon. Lahat sila, nililibre na nila ako ngayon ng kape. Their life was changed because they experienced compassion. Inakay sila eh. Are you listening? Kaya tayo nag-aakay sapagkat merong mahigit na 100 milyong Pilipino na haras. Maghihigit 100 Pilipino na helpless. Kahit may pera yan, mayaman yan, milyonaryo, pero pag walang Diyos yan, helpless yan. Wala sa pera yan. Kasi pwedeng may pera, may trabaho, may pinag-aralan ka, maganda kilay mo, wala ka naman Diyos. Sa impyerno, walang may kilay. Naintindihan niyo ako? Susunugin ang kilay mo doon. So dapat, wag lang puro pera iniisip mo. You are helpless without a shepherd. Jesus one day will come to your life because He want to become your shepherd. Ligtas na tayo. Taas yung mga kamay na merong shepherd na ngayon. Taas yung kamay. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa mga may shepherd na ngayon. Pangalawang verse, puntahan natin. But, next, Mark 6:34. Bakit nandyan yan? Mark 6 tayo. When Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them because they were like a sheep without a shepherd. So He began, what? Teaching them. Now, may napapansin akong salita dito. Bakit si Lord, ang hilig niyang tumulong? Bakit yung heart niya punong-puno ng compassion? Kasi po, tingnan niyo yung salitang, Jesus landed and saw. Ibig sabihin, nakita niya yung mga tao. Ibig sabihin, maliban buksan mo ang mga mata sa mga taong nahihirapan, hindi ka tutulong. Maganda nga sapatos niya, naka-Kobe 6 pa eh. Ang problema dyan, may problema sa asawa niya. Ang problema dyan,
nagda-drugs. Ang problema dyan, mabisyo. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng aakay. When was the last time you opened your eyes to see the condition and the situation of the people? Siguro ito yung dahilan kung bakit wala tayong maakay na kaluluwa. Kasi nga ang mata natin nakasarado. Are you listening? Once your eyes is closed, then you will never see the people who are helpless, who are depressed. Hallelujah. Hindi mo sila matutulungan. Dito yung shepherd kanina, hindi lang siya nag-aakay. Ito, si Jesus, nung makita niyang yung mga, they are the sheep without a shepherd, tingnan nyo he began teaching them. Kasi po, yung mga taong wasak ang buhay, kailangan nilang maturuan Ignorance will destroy your life. Ignorance sa Scripture. Ignorance sa Word of God. Kaya meron tayong Bible study cell group, kaya meron tayong preaching ng Sunday, so that yung mga inaakay natin, maturuan. Say amen. I can still remember, nung ako po'y magpastor, sabi sa akin ni Lord, you will be raising up leaders, future leaders of this nation. Sabi ko, Lord, mukhang mahirap yan Yeah, ipipreach mo ang gospel sa mga kabataan. I was young during that time. Nagkaroon ako ng compassion. One day, as I pray, pinakita sa akin ni Lord, yung depression na nangyari sa kabataan. Yung mga may hirap, yan pa yung gumagawa ng lakwatsa. Depressed Until one day, I come up a message na sabi ko sa kanila, mayroong sagot, mayroong gamot. Yung pala, mga Pilipino, masaya na sila sa survival. Yung mga sanay na tayong basta may nakakain, may pambayad ng tubig, may pambayad ng kuryente, may konting pamasahe, nakaraos din. Yung mindset na yon, mali yun. Because ang nais ng Diyos, magkaroon ka ng abundant blessing sa Panginoon. Satan will come to steal and kill and destroy, but Jesus will come to your life that you have more and abundant life. Sino naniniwala na ang Diyos dadaling ka sa abundant life? O yun, dalawa na lang ang naniniwala. Bakit hindi kayo makapaniwala na nais ng Diyos kayo maging abundant? So, nung ako po ay bata, in-encourage ko yung mga youth. Number one, sabi ko sa kanila, mangarap ka. Magkaroon ka ng pangarap. So, yung mga batang may hirap na mga taga-squatter, iba dyan nag-aaral sa PUP. Iba nag-aaral dyan sa tabi ng, ng City Hall. Yung iba dyan, public school, public college, mga state university. Sabi ko sa mga bata, sinamahan ko sila sa PUP. Grabe, pinatikim nila ako nung anlilugaw. 5 piso nung araw. Pag uwi ko, nagtahi ako. True to life story. Sabi ko, yung lugaw all you can, naku, maniwala ka. Magkano yan? 5 pesos, Kuya Uriel. Wala akong pera, yung mga bata. Sabi ko sa kanila, nung nandun kami sa lugawan, eto usapan to Wala ritong hindi mangangarap Lahat tayo mangangarap. Mangangarap tayo. Napatingin sa akin yung mga estudyante. I saw them with compassion and I teach them many things. Mangarap ang una. Pangalawa, magplano. Ilang taong ka pa para gumraduate? 4 na taon pa po. Ikaw, 3 na lang. Ikaw, 1 taon na lang. Planuhin nyo na gumraduate kayo. Nabigla sila kasi may 1 taong naniniwala sa kanila. Sabi nung isa, tingin nyo po gagraduate ako? Ang hirap po Gagraduate ka. Mangarap ka, ilaban mo yung pangarap mo. Magplano ka. Pangatlo, magdisiplina ka.
Alam mo, yung mga mahihirap dahil oppressed, wala nang pera, nag-mobile legend pa yung mga yan. Oh, nagbi-video games pa yan. Dapat mga kapatid, kung mahirap na kayo, nangangarap kayo, may plano pa kayo, magdisiplina kayo, huwag nyo nang sayangin yung oras nyo doon sa mga mali. Yan ang mga tinuturo ko, teaching them eh. So pag ako'y nag-aalaga ng mga kaluluwa, nag-aakay ako, hindi ko lang sinasabi, bakit buhay mo? Sinasabi ko rin, paano pampaganda? Jesus, teach them. Ano tinuturo ni Jesus? Yung mga principle, how life works. Tinuturo ni Lord, gusto mong umani, magtanim ka. Ha? Gusto mong gumanda buhay mo, gandahan mo, ginagawa mo ngayon. Gusto mo maganda future mo, tingnan mo yung ginagawa mo ngayon. God teach us so that we could become wise. Can I be amen? Biro mo yung mga bata, sabi ko sa mga youth, alam mo mga bata nung araw, konting tingin lang, buntisan na eh. Sabi ko, no, there's a time for everything. Time to learn, time to earn, and time to get married. Huwag mong gaganunin, ha? Yung iba kasi, they get married, they work, and they want to study. Hirap. Huwag mong guguluhin. Yun ang mga tinuturo ko sa kanila kasi they need to be taught. So normal, pag inakay kayo, tuturuan kayo. Sino rito natutuwa, simula nung sumama ka sa gawain ng dulos, may tinuturo na sa iyo ang Diyos. Amen? Kasi, yun ang sagot doon sa helplessness mo. Yan ang sagot doon sa harass situation mo. I need to be taught. Pangatlong verse, lagay mo. Balik tayo sa Matthew. When Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them and healed their sickness. Tatlong verse, puro may compassion. Si Lord, ang compassion niya, punong-puno ng action. Pag naawa, may gagawin. Naawa o haras o, parang sheep, walang shepherd o, helpless o, so i-shepherd yan, gabayan natin yan, di ba? Ay, naku, kawawa naman to. Grabe, parang walang shepherd to ah. Turuan natin to, di ba? Uy, grabe to, kawawa naman to. Ay, pagalingin natin ang alam nyo, when you are not a Christian, you are not a disciples, ang dami mong inner wounds. Minsan makikita mo to, yung mga lalaki, ang lalaki ng katawan, pero nag-i-struggle sa loob. Yung iba naman, nagpapaganda, ginawa na lang yan libangan yung pampaganda, pero ang loob, ang pangit. Sa labas, maganda sa loob. You know why? Because there are people today, they are hurting inside. They were hurt by their parents. They were rejected by their own families. You know, they have dreams na hindi mangyari. They were abused. And there's pain inside of their heart. They are having sickness. Kaya kahit anong usap mo sa kanya, malungkot, hindi mo mapasaya, yung pala, sugatan. In fact, I'd like to tell you this. Today, as you listen to my voice, the Lord is beginning to heal your sickness in Jesus' name. Hallelujah. Amen? Meron ditong masama ang loob. Habang nakikinig ka, nilalapitan ka ng Holy Spirit, pinagagaling yung sama ng loob mo. Hindi ka makapagpatawad kasi galit na galit ka, you are hurting. But today, you're gonna forgive the person because you know the grace of God is pouring in inside of you. Hallelujah. Amen? Kapatid, ito yung Jesus na kaya siya nakakapag-akay, yung may dala siyang compassion sa puso niya. Yung compassion naglilid sa action. Lahat ng mga naliligaw, inaakay niya. Lahat ng walang alam, hindi marunong, ignorante, may people are destroyed because of lack of understanding, pinapaliwanagan niya. Are you listening? Lahat ng mga taong sugatan, may sakit sa loob, hindi makapagpatawad, sila ay nireject, mababa na self-image nila, pinagaling ni Jesus. Are you still here, mga kapatid? Imagine mo, may isang tao na ang pangalan niya ay si Zacchaeus. Ang dami niyang ninakawan, ang daming galit sa kanya.
Wala nang, ang tawag sa kanya, tax collector na thief. Pero si Jesus, nung nakita niya si Sakeo, nagkaroon siya ng habag. Sabi niya, Sakeo, punta tayo sa bahay mo, sama ako sa iyo. Hindi makapaniwala si Sakeo because nakita ng Diyos na si Sakeo ay isang sheep na walang shepherd. Siya ay hurting. Sabi ng Bible, may position, may power, may pera, pero masama ang loob. Sabi ni Lord, pagagalingin ko ang nangyayari sa buhay mo. Aren't you glad when you come to God? Pinagagaling niya tayo. Di ba napakabuti ng Panginoon? Ha? Napakabuti ng Diyos. Therefore, ang pag-akay sa kaluluwa, meron tayong kailangang gawin. Sulat nyo to. Number 1, kinakailangan natin ng merong compassion. Say that word, compassion. Number 2, kailangan natin ng heart of compassion. Yan ang una, no? Number 2, dapat magkaroon tayo ng lifestyle of selflessness o selfless lifestyle. Yan ang kailangan natin. Bakit ko sinabing selfless ang lifestyle? Kasi po, bago kayo makatulong sa iba, dapat kalimutan mo yung sarili mo. Number 3, kailangan nyo ng action, not just talk. Wag lang salita. Minsan sa simbahan, mag-aakay tayo ng kaluluwa, amen. Salita lang yun, pero walang action yun. Pero sa araw na ito, hindi lang tayo magsasalita. We take action. Can I have your amen? Tama? Because action speak louder than words. Nakita ko to sa buhay ni Jesus. Pag nakita niya, aaksyonan niya. Pag nakita niya, aaksyonan niya. Pag nakita niya, aaksyonan niya. Every time you see a need, please take action. Can I have amen? Please take action. It's not about how you talk. It's about how you act. Merong istorya sa Luke chapter 10, yung Samaritan woman. Bibigyan ko na lang kayong assignment. Basahin yan chapter 10. Verse 25 hanggang 37. Ha? Verse 25 hanggang 37. Merong isang teachers of the law, sabi sa kanya, ano ba ang gawin ko para makuha akong eternal life? Sabi niya, gawin mo yung love God and love your neighbor. Sino ba yung aking neighbor? Sabi ng Panginoon, teachers of the law ka pa naman, di mo alam sino yung neighbor mo. Kasi sinusubukan lang si Lord. Ang ginawa ni Lord, nag-istorya siya nung Samaritan story. Ano sa Samaritan story? Sabi niya ganito, merong isang priest, merong isang tao, naglalakad mula sa Jericho, hinarang ng isang magnanakaw, kinuha lahat ng kanyang pag-aari, tapos binugbog siya at iniwan siyang half dead. So nakalandusay sa kalye, at ang sabi po ng Bible, naroon na siya maghapon. Sa mga sandali ito, may dumaan na priest, yung leader ng isang religious group, leader siya. Priest siya eh. Nung makita, dinaanan, umalis. Ang sabi ng Bible, dumating naman yung isang Levites, member niya, ibig sabihin, taga-templo, bay dumaan lang din, tiningnan, hindi pinansin. Tingnan nyo to. Pero may dumating na Samaritan. Ang sabi ng Bible, nakita niya sa verse 37, meron itong naramdaman na awa. Naawa. Compassion. Naawa. Naaawa ba kayo sa 100 milyong Pilipino na walang Diyos sa buhay nila? Meron lang religion, pero walang personal na relasyon. Yun naman mga tao, pag may religion lang kadalasan napapahamak. Ang kailangan ng tao sa Jesus, ang kailangan ng tao magkaroon ng personal na relasyon. So, itong Samaritan na ito, magtataka kayo, ginamit ni Lord ang Samaritan sa istorya na to. Kasi po, ang Hudyo tsaka ang mga Samaritans, magkaawayan.
Nagko-contest yan, dalawa na yan. Si Jesus ay isang Hudyo. At ang dumaan na Levites at priest ay Hudyo. Ibig sabihin, kakampi ni Jesus. Pero sabi niya, yung mga kakampi ko, pag nakakakita ng may hindi man lang nila pinapansin. Ito ay isang prophetic declarations na pwedeng mangyari. Sabi ni Lord, ito namang mga anak ko, nakasamahan ko. Pag nakakita ng mga taong harass, helpless, sick, hindi man lang tinigilan para tulungan. Ito'y nagpapaalala sa atin lahat. Ikaw ba yung mga hindi tumitigil? Ibig sabihin, hindi ka nagpapadisturb. Ha? Hindi ka hindi ka pwedeng gambalain, may schedule ako eh. Alam niyo, kung tutulong po kayo sa mga taong nangangailangan, you must be willing to get out of your comfort zone. Minsan kailangan niyo pong i-disturb sa iyong ginagawa. Apparently, yung priest ayaw magpa-disturb. Yung Levites ayaw magpa-disturb. Yung Samaritan, nagpa-disturb. Ibig sabihin, itong Samaritan na galit sa Jew, hindi niya iniisip kung Jew o Samaritan ang kinitulungan niya. Ibig sabihin, they are willing to cross the border just to help. Eh, paano? Ikaw, ang gusto mong tulungan mo, yung mga anak ni Henry, kasi pag tinulungan mo, may balik. Paano kung ang taong tutulungan mo, walang kayang ibalik sa'yo? Are you listening? Ito, pag tumulong to, hindi lang puro umpisa, hanggang dulo. Alam mo ginawa niya? After na, dami sugat, pasa-pasa. Naglalakad siya, may journey siya, sabi niya, kawawa naman to, walang tumutulong. Pare, sandali lang muna. Kukuha lang ako ng bandage, saka ng betadine. Upo ka lang muna dyan, ito yung tubig. Ito lang dala ko tubig, Punta lang ako sa Mercury Drug, sandali lang, So, nagpunta siya ng Mercury Drug, kumuha ng bandage, kumuha ng betadine. Pagbalik, ginamot niya yung sugat. Sabi nung biktima, maraming salamat, tinulungan mo ako. Hindi, huwag ko na sabihin yan. Ang init naman. Alam mo, sabi niya, halika, tumayo ka. Dadalhin muna kita sa isang maliit na hotel. Magandang hapon po, iwanan ko po muna ito. Ito po yung aking konting pera, babayaran ko na. Kung kulang po, babalik naman ako Nakita ko sa kanya, he was not just trying to help this person, but he was trying to continually help the person. Ganong klase ang compassion na meron siya. Can I say this to you? Marami kayong mamimit na mga tao, 112 million to. Makikita niyo yung mga tao na yan, they need your help. Pero kaya niyo bang tumulong? Nakakalimutan mo sarili mo para matulungan mo sila. Tapos, pag tinulungan mo, tuloy-tuloy. Ay, minsan ganun talaga. Nasubukan niyo na bang mag-invite nga ako? Hoy, sama ka. Mag-church tayo sa Cuneta. Sige, yun pala, ikaw magbabayad ng pamasahe. Ikaw magbabayad ng taxi. Pagkatapos nun, sasabihin pa nung in-invite mo sa'yo, alam mo, medyo yung tiyang ko kumukulo. Hindi ko malaman kung bakit Gusto lang niya magmerienda. At tara, merienda muna tayo. Yung unang invite mo, tuwan-tuwa ka, Lord, salamat. Nakapag-aakay ako. Kahit ako ang gumastos ng pamasahe, pinagmerienda ko pa siya. Tingnan natin kung sa next week kaya mo pa. Next week dumating, kinakapa-kapa mo. Kasya kaya itong pera ko. May bumulong sa tenga mo, may pera ka pa sa ATM. In Jesus' name, lumayas ka. Grabe, biglang nag-rebuke Sino sa inyo kung tutulong ka rin lang, tuloy-tuloy ka na. Alam mo si Jesus, hindi ka titigilan, tuloy-tuloy. Pag na-redeem ka, babaguhin ka, pag binago ka, ire-restore ka. Tuloy-tuloy hanggang sa makatayo yung taong nahirapan. Hallelujah. Ano yung ginawa niya? May compassion, may selflessness, may actions. Yan ang ibig sabihin ng because you love your neighbor. Bago ako magwakas, naniniwala ako, may mga tao ditong nakukonbig ng Holy Spirit ngayon. Meron po dito kasi, matagal-tagal ka na rin lang naging Christian, pero wala ka pang naaakay. Pero alam nyo ngayon, gugusto. Sino rito yung gusto mo mag-aakay? Taas yung pastor, gusto ko mag-aakay. Handa ako. Ano gagawin ko?
Pagpe-pray ko yung gustong mag-akay, nalagyan kayo ni Lord ng mga sariwa bago makapangyarihang compassion sa puso mo. Amen? Bibigyan kayo ni Lord ng compassion. Pangalawa, tuturuan kayo ni Lord kung kayo mag-aakay ng kaluluwa, konting selflessness naman. Huwag masyadong selfish. Huwag mo lang isipin yung sarili mo, asawa mo, anak mo. Isipin mo din yung mga ibang taong helpless, harassed, sick, and they need help. Amen? Magbibigay talaga ng panahon. Pangatlo, hindi ka lang may compassion, selfless. Pangatlo, hindi ka lang magsasalita, gagawin mo yung sinasabi mo. Is there someone here willing to act more than talk? Ha? Tingnan niyo po itong ako po, pag nakikita ko yung mga silyang walang laman na yan, meron ba ditong tao magsasabing, yung nagkaka-burden ka, Lord? Alam niyo, prayer ko by the month of June, may dadagdag na 1,000 people dito kasi mag-aakay tayo ng mga kaluluwa. Sino rito sasama sa aakay? Ibig sabihin, mag-i-invite kayo, mag-aakay kayo ng kaluluwa. Una, inaakay mo hindi sa religion, inaakay mo kay Jesus. Say amen. Pangalawa, inaakay mo siya kasi hirap na yung tao eh. Hanggat wala siyang kaligtasan, hanggat wala yung Jesus sa buhay, tuloy-tuloy ang harassment dyan. Ngayon, kung gusto mong mabago ang kondisyon ng pamilya mo, kaibigan mo, pamilya mo, dalhin mo sila, akayin mo sila. Help them to find their way back to God. Yan ang gawin natin. Can I have amen? And then, huwag ka lang magsalita. Sa araw na ito, ihahanda mo ang sarili mo, gagawin ko yung love your neighbor. Can I have amen? At naniniwala po ako, itong taon na to, hindi matatapos ang June, meron ka nang aakayin in Jesus' name. Wala ako nadinig na umaamin Ulitin ko, sandali. Hallelujah, Panginoon, mukhang ako lang ata naniniwala din sa pinipreach ko Can you help me to preach? Naniniwala ko, sabi ko, hindi lilipas ang buwan ng Marso o Abril, meron na kayong aakayin. Mag-aakay kayo. 1, 2, o 3, Lord, hindi ako papayag na wala akong aakayin kaluluwa. Akay-akay tayo, kapatid. Bakit? That is the way how to become fruitful and productive. Remember, binabalik na ni Lord sa inyo ang original design. No? Nakahanda na ang next level sa iyo, pero sumama ka sa vision ng Panginoon. Gustong-gusto ng Diyos na mabago ang Pilipinas. Mababago lang po ang Pilipinas kapag ang mga tao ay nanambalik sa Diyos. Huwag niyong kakalimutan. Hindi ito mababago ko dahil maganda economy. I'm sorry to tell you. Alam niyo ang Amerika, maganda economy ngayon, bagsak na sila. Kasi wala sa pera. Sa Amerika, kinalimutan nila ang Diyos. Puro pera inisip ninyo. Ang Korea na dating may revival, wala ngayon. Bakit? Iniwanan ng Diyos. Ang Pilipinas, dating walang Diyos. Dahil narito tayo, magkakaroon ng Diyos ang Pilipinas. Amen? Mag-aakay tayo ng kaluluwa para sa kapurihan ng kanyang pangalan. Naniniwala ko ang buong pamilya ninyo makakakilala sa Diyos. Mawawala yung spiritual sickness. Sa araw na ito, kung kayo po ay merong sakit na nararamdaman ngayon, the Lord will heal you so that you can become a blessing. Binanggit ko kanina, wala pang punong mangga na kinakain niya sarili niyang mangga. Wala ho. Darating ang panahon na kayo magbubunga. Hindi para sa inyo because it was promised to God, by God to us. He promised us, I will bless you so that you will become a blessing to others. Sino rito nakikita mo magiging blessing ka sa pamilya mo? Siguro minura ka, pinagalitan ka. Noon yun. Pero may paparating na bago sa buhay mo. Hindi ka na nila kakainisan, papagalitan. Ikaw ngayon ay hahangaan sapagkat makikita nila that your life is truly blessed by God. In all your ways, ibe-bless tayo ng Panginoon. Kaya po sa araw na ito, pwede ba tumayo tayo lahat? No? Sino rito willing magpuri sa Panginoon sa kanyang ginawa sa atin? Taas yung kamay na may mga shepherd na ngayon.
Sino rito mga tinuruan na ngayon ng Panginoon? Ha? Sino rito yung pinagaling na ng Panginoon? Ang ibig sabihin, todo-todo lahat ginawa ng Diyos para sa atin. Alam nyo, lahat ng nararanasan nating kagalingan, restoration sa life natin, ang daming tao sa labas na nangangailangan nung nararanasan mo. I should say, wag natin ipagkait. Wag natin ipagkait. Let us go out and have compassion for other people. Let us be selfless to think about other people. Amen? And I believe we are helping people not to expect in return from them, because it is God who will bring the blessing to your life, because you are planting seed of goodness to other people. Meron akong gagawin ngayon. Kung kayo po ay narito ngayon at hindi ka pa nakapag-akay, ngayon, magpe-pray ako na ikaw ay bigyan ni Lord ng capability na mag-akay. Alam mo, ang ability ng ibibigay sa'yo, sa araw na ito, mamimigay si Lord sa puso mo ng compassion. Bibigyan ka niya ng heart ng selflessness. At sa araw na ito, tuturuan ka ng Diyos na hindi ka lang magsasalita, ikaw ay gagawa. Amen? Sa lahat ng mga taong natatakot, kinakabahan, isang compassion lang na ilagay sa iyo ni Lord. Ikaw ay gagalaw. Amen? Kaya ka hindi gumagalaw, ang mata mo ay sarado, ang puso mo ay sarado. Lahat ng gustong mabuksan ng mata, makakita naman kayo ng needs ng ibang tao, wag lang sarili mo. Lahat ng taong, Lord, lagyan mo ko ng compassion, mag-aaltar ko lang ako ngayon. Pupunta tayo dito sa altar right now because in your heart, Lord, gusto kong mag-akay ng tao. Lagyan mo ko ng compassion sa puso ko. Buksan mo ang mata ko sa mga taong nangangailangan. Lord, use me. Sa madaling salita, lahat ng gustong magsasabing, Lord, use me. Come on, say that word, Lord, use me. Yung magsasabi ng, use me, Lord, pumunta kayo sa harapan dahil ipapanalangin ko kayo na ihanda kayo ni Lord na gamitin kayo. Mag-aakay kayo ng kaluluwa within the month of March and April, God will be using you. Amen? Pagbilang ko ng 3, pumunta yung magsasabing, Lord, use me. Pumunta dito. Lord, use me. God will be using you. Come here. Yes. Yung mga pupunta sa harapan, ibig sabihin yan, Lord, ayoko lang nang hindi ako magamit ni Lord. Use me, Lord. Use me. Hallelujah. Alam nyo, ang anointing para gamitin ka ni Lord ay nasa lugar ng worship. Sige po, punta kayo. Gusto mo bang gamitin ka ni Lord? Lord, gusto mo ba sa araw na ito ang simula na magkakaroon ka ng compassion, magiging selfless ka, mabubuksan ang iyong mga mata para sa mga needs ng mga tao? Ito yung araw na yon. Yung iba sa inyo, madagal lang dumadalo dito. And wala tayong vision, wala tayong mission. Pero ngayon, meron na. Amen? Amen. Listen, in the middle of worship, God is doing something in your heart. So I want you to worship. I want you to worship. I want you to worship. Because as you worship, the Holy Spirit will do something in your heart. Worship God right now.